problema, lahat-lahat, dapat mong malampasan yan. Kaya nga pala yung kukon, kapag tinulungan mo yung caterpillar na yung butterfly na makalabas sa kukon, hindi sila makakalipad. Hindi sila makakalipad. Bakit? Nagsisikret pala ng enzymes doon sa likod nila kapag naka-experience sila ng total struggle, pagka napunit nila yung ano na yon, yung matigas makunat na kuko na yon, lalabas yung enzymes doon sa pakpak nila para makalipad. Ganun ang ibig sabihin doon sa yung sa spiritual life, na kapag yung sa struggle mo, doon sa problema mo, nalampasan mo yon, anong mangyayari? Magkakaroon ka ng love doon sa Panginoon. Kaya nga, kapag magkaroon ka ng love sa Panginoon, kaya nga, papasok ka na doon sa unitive stage. Makikita mo na talaga, mag-unite ka doon sa Diyos. Kaya nga, yung ibang mga santo, nag-elevate, nag-levitation. Kaya nga, yung si Saint Teresa of Avila, si Saint John of the Cross, nag-levitate yun kapag narinig nila yung salita ng Diyos. Dahil sa nakapasok, na sila, nalampasan na nila yung illuminative stage, doon na sa unitive stage. Kaya nga, kapag merong total dryness, yung dark night of the soul sa buhay ninyo, magpatuloy kayong magdasal. Huwag kayong wag niyong hanapin ang emotion. Puro faith na po yun. Faith ang pinaka-importante. Kaya nga po, ang palagi kong pinaulit-ulit dito, yung contemplation, yung meditation. Kasi doon sa meditation, mahahasa yung yung spiritual journey mo sana na magkaroon ka ng yung faith doon sa prayer life mo. Kaya nga yung iba, sabi nga ni Padre Pio, may 3 na prayer. Yung isa, grabe yung prayer niya. Grabe, lumuluha talaga siya. Yung isa, grabing struggle, daming distraction, dryness talaga, total dryness talaga, wala talaga siyang ma-feel. Yung isa din, grabe ang prayer, halos na mag-elevate siya. Tinapik siya ni Padre Pio. Anong sabi ni Padre Pio? Ikaw ngayon ang may maganda na meditation, prayer. Bakit? Doon pala sa sa paglaban natin sa distraction at total darkness, nagkakaroon tayo ng merit. Bumubukas pala ang langit kapag naka-experience ka ng spiritual dryness tapos nalabanan mo. Kasi test yan ng Panginoon para mag-grow ka sa holiness. Hindi ka magdidepende doon sa emotion mo. Yun ang pinaka-importante sa sa religious journey, yung sa journey natin, Christian journey natin patungo sa Panginoon. Kaya nga yung mga Israelita, ang dami lang mga struggles doon sa wilderness. Anong nangyari sa kanila? Wala, nagmumura. Nagkukwenta na kami doon sa Ehipto, kumakain kami ng ganito, may mga spices, pero dito sa wilderness, bakit puro mana na lang? Bakit puro matabang na lang? Wala bang karne dyan? So, ganun po yung journey natin ngayon. Ihalin tulad po natin sa journey doon sa mga Israelita, doon sa wilderness. Nalampasan nila at nakapasok sila sa Kanaan dahil nilabanan nila yung mga struggle sa buhay nila, yung mga yung sila Joshua, sila ni si Moses. Ganon po talaga ang pinaka-importante. Labanan natin ang mga struggle sa buhay natin hanggang magkaroon tayo ng love. Kasi hindi tayo magkakaroon ng love kung wala tayong mga struggle sa buhay natin. Kasi ang love ang nagbibigay value sa lahat ng ginagawa natin, maliit man o malaki. Ang love talaga ang pinaka-importante. Hanapin yan. Yan ang nagbibigay bigat doon sa trabaho natin, yung sa ginagawa natin. Kasi kapag naglakad lang tayo na parang wala lang sa sarili, walang merit yan sa Lord. Kahit na lang, yung sa pagising na sa umaga na with great love, ang laki ng merit ng Panginoon dyan. Yan kahit na yung pagligo mo lang, pag-toothbrush mo lang, paghugas ng pinggan, kapag with great love yan, ang daming masisave na kaluluwa sa purgatorio niyan. Yan ang turo ng mga santo. Kaya nga si San Pedro, nung sabi ng anghel, bumangon ka, bigla siyang bumangon. Anong nangyari? Naputol yung mga kadena doon sa paa niya at sa kamay niya. Tayo, kapag tinawag tayo ng Panginoon, kapag pagising, anong sabi natin? 5 minutes muna, Lord, kasi antok ako. So walang merit. Kasi hindi mo ginampanan.
yung obligasyon mo with great love. Anong pinairal natin? Yung sa sloth, si Belfigor. So delikado po 'yan. So ano yung isa bro, yung pakikinig sa sa mga pastor. So ganyan Opo, po. opo. Once na makinig po tayo sa mga pastor or magsimba tayo sa kanila, anong unang mawawala sa iyo? Yung faith mo. Totoo 'yan. Mawawala ang faith mo doon sa buhay mo. Kaya nga ang pinakauna na ma-feel mo niyan, wala ka nang pakialam sa mga sacred images natin. Kaya nga makapagsabi ako sa inyo niyan kasi dati ako March of Faith, mga Pentecostal. Ang pinapairal namin, walang saysay ang mga bato na yan. Kaya nga ako noon, sabi ko, walang saysay ang mga bato na yan. Hanggang ngayon, sa likod ko, ang mga ginagawa ko ng mga estatwa, mga bato. So, yan din ang punishment ni Lord sa akin na grabe ako manira sa mga Katoliko na gumagawa ng rebulto pero ngayon tagagawa ng rebulto. So, bakit ako bakit yung bumalik sa simbahan? Kasi nakita namin ang katotohanan na nasa Katoliko pala lahat ng turo galing sa Diyos. Pinapaspay pa ako ng pastora namin na spy mo yung mga pare na yan na mga ganito, yung mga aral. Pero nung nabasa ko yung libro ni Socrates Fernandez, isang gabi lang, naiba na po yung pananaw ko sa Katoliko. Nagkaroon na po ako ng love, nagkaroon akong faith sa Katoliko. Grabe pala yung mga Katoliko, grabe pala ang turo ng Katoliko. So ganun po mga kapatid, na wag po nating ipairal. Bakit po tayo makikinig doon sa mga bulaan ng propeta? Saan mo mababasa yan, Bro Romel, yung mga bulaan ng propeta? Ano po yun, bro? Yung bulaan na propeta, bro, na about sa Sa? ayun sa mga bulaan na propeta, bro. Yung bawal Bulaan na makinig. propeta. Oh, Okay, bawal Mateo makinig sa mga 24:24 po. uh, Babasahin ko po so ba? sige bro, sige bro. Okay, sige po. Mateo 24:24. Ganito po yung ating mababasa. Ito po. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. So ganoon po mga kapatid, na kahit na pala yung mga hinirang ng Diyos, kaya palang iligaw sa mga bulaan na propeta, future tense yan eh. Kaya nga po, yung pag sinabi ng Diyos doon sa Mateo 24:24, klarong-klaro po yung sino ang sino ang sinabi diyan. Sinong hinulaan niyan? Yung mga nagsulputan ng mga sekta ngayon. So bakit ka makinig doon sa mga pastor na hindi naman sila talaga ang founder nila, hindi naman talaga si Kristo. Bakit doon tayo makinig sa aral nila? Ang dami ngayon yung sa punto por punto sa mga pare na nagpe-preach doon sa pulpito. Bakit tinutulugan lang natin 'yan? Kasi wala tayong love eh. Kaya nga sabi ko kanina, kapag walang love, patay yung pananampalataya din natin. So back to you, Bro Romel. Alright, ayan. So, ayan, maraming salamat sa napakagandang kasagutan, Brother Romer. At ito pa, no, meron pa ditong tanong sa atin po. Okay. Sana yun, nawala. Papasok yata si Bro Romel, si Bro Angel. Nakapasok na po ba? Pasensya na po kasi nag-ano ako. Ay, ito na pala. Tingnan mo daw bro. Ah, hindi ko na siya ma-co-host. Hala. Ako na dyan. Sige bro, maraming salamat. Take over muna kasi maghapunan din kami. Salamat Oh, po. sige. Thank you, Brother Romel, sa iyong pag-back up. Okay, so atin muna ibigay muna kay Brother Angel sa kanyang greetings. Brother Angel Santos from Japan, good evening.
Amen. Praise the Lord. Isang pinagpalang gabi sa umaga, hapong gabi sa masalukay ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama naman po tayo muli, no? Para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan, no po? So napakahalaga nito gabi-gabi, no? It's at the same time preparing for ourselves, no? Sabi niya sa Mangangaral 7:4, mga taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit mapalad ang taong naghahanda sa kanyang kamatayan. So ito'y paghahanda na rin, no? Dahil anytime, any moment, hindi natin alam. Because sabi ni Jesus, 1:12-48, ang sabi po niya, no, napakalinaw na sinabi niya, sa huling araw ng buhay natin, no? Tanda tayo huhukuman, sabi niya, ang salita ko ang hahatol sa inyo. So, nandito po yung salita ng Diyos. No? Pag nilayan po natin at sundin natin, nandito po ang kaligtasan. Okay, Po, thank you, Sai. naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Okay, Brother Romer, tapos na sumagot sa katanungan? Tapos na bro. Okay. Move muna tayo ngayon bago ako magpunta sa comment section natin. Meron muna akong bigyan ng pansin dito. Ito ay katanungan, sabi niya may isa po akong tanong. Bawal po ba sa Katoliko ang cremation at autopsy? Brother Angel. Yes, so ang cremation at autopsy, yan po ay hindi pinagbabawal ng simbahan, kapatid, no? So malinaw po 'yon, no? Sa ating katikisim, no? Sinasabi sa katikisim natin sa 3301 nga, bro, kung mayroon ka pa ba diyan. Wait lang muna ha. Bukas na tayo ng Bagay siya na natakda ng gilay me. Oh. Gilay. Brrr! Ano yan, bro? T301? Subukan natin, tingnan natin sa 3301 at 2301, bro. 2301, bro. Wala may nangyari. So, how about 2301? Uy. Wait lang muna ha. Ano siya eh? Loading siya eh. Loading pa siya. Wait lang ha. Naku, walang 2, 3. Ano to? Okay yan. Sabi ganito. Autopsies can be morally permitted for legal inquest or scientific research. The free gift of organs after death is legitimate and can be meritorious. Ayan po, no? Autopsy, no? Is morally permitted naman as long as it legal inquest lang, no? Baka iba naman yun, kung ino-autopsy nyo, baka yung maka nyo nag-autopsy lang, hindi po bawal yon. So, kasunod nun, actually, mayroon siyang kasunod niyan. The church permits cremation, provided that it does not demonstrate a denial of faith in the resurrections of the body. So, permit po ng cremation. Ngayon, dati hindi na po yan, but ngayon they permit cremation dahil nga for any reason, maraming reason yan, no? Dahil unang-una rin yung economic reason na mahal yung magpaano ng no, sa mga sementeryo, o kaya yung iba naman na kailangan dalhin sa ibang bansa, no? So or yung iba cultural purposes. Pero before hindi po yan, but now na po yan, permits na po yan. Basta naniniwala, hindi pa rin mawawala daw sa Tagalog, hindi pa rin maalis ang paniniwala natin yung mismo pag-resurrect ng katawan ng tao, no? Resurrections of the body. Ibig sabihin, yung may muling pagkabuhay ng tao, no? Yun nga, no? Yung yung pag-uusga na tayo, no? So may kumbaga ang kaluluwa naman hindi namamatay, no? So muling pagkabuhay sa last judgment na yon, nalalagyan ng glorified body. So 2301 po, autopsy, no? Are morally permitted for legal inquest lang, no?
or scientific research. Wag lang yung inautopsy mo, binabastos lang o something. Hindi po ganun. At yung cremations ngayon po, ina-allowed na po na simbahan. Basta naniniwala tayo sa resurrections of the body. Bro Jando. Good day, Brother Angel. Ito naman tayo ngayon sa next naman. Sabi niya, good evening bro. At sa lahat ng PPP. Pwede po ba malaman anong klase ng brown scapular ang hindi approve ng simbahan? Brother Angel, ano daw klaseng scapular ang hindi approve ng simbahan? So, dapat po talaga brown, yung cloth lang talaga, no? Yung wool. So, ang hindi allowed po yung mga iba't ibang material like plastic, no? So, may ang situation daw, and the situation yan depende rin po, no? Halimbawa naman may allergy daw, no, doon sa wool. Sabi sa simbahan yan, kapag may allergy ka doon sa wool na yon na yun talaga original, yung tela po, no? Na brown. Ngayon, kung may allergy ka, ang ina-advise ng ano diyan, lalagyan siya ng plastic. Ipa-plastic mo siya. Hindi mismo yung plastic na brown scapulars, kundi cloth, lalagyan mo ng para pag dumikit sa katawan mo, hindi ka magkaka-allergy. Yun po yung allowed. But ang pinaka diyan, yung wool na tela, yung tela talaga na wool, yun po yung permitted lang talaga sa atin na brown scapulars. Ngayon, kung yung iba naman, ang sabi ng simbahan, kung hindi mo malagyan ng plastic yon para hindi ka magka-allergy, ilagay mo usually kasi di ba pinapalagay ni Mama Mary yan sa dibdib, no? Dapat sa loob ng katawan, hindi sa labas, no? Ako nilalagay ko sa labas dahil nga sa trabaho ko. So, yung pawis sobra. Kung yun, yung purpose, yung sa akin naman, kasi pagpapawis na masyado, so nilalabas ko. So, yung reason is allergy, no, pwede dang ilagay na lang sa labas, no. So but ang tela talaga, kapatid, is brown na cloth, no. Bawal yung plastic o kahoy o kung ano man, no. Yun po yung ng simbahan, Bro Jando. Okay, next naman ang tanong niya dito is, pati na rin mga bentang oil sa mga simbahan na tilagyan ng pangalan or label at name ng patron na hindi olive oil. Approved din po ba yon? Brother Angel, Si Bro Wendell yata nandiyan na, bro. Bro Wendell? Nandiyan si Brother Wendell? Wait lang ha, double check ko muna ha. Mm, Yan. Okay, Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell. Good evening, Brajendo, at sa mga kapatid natin na sumusubaybay, sa mga kasama natin dito. At kung blessed yan, di yan pwede. Malinaw yan. Ipinagbabawal yan. Kahit nilagyan nila ng pangalan ng mga santo, pagkatapos blessed oil, bawal talaga yan. Brajendo? Okay, thank you. So ito pa. Bro, tanong ko lang bro, anak ko kasi, palagi niyang binabanggit lola ko na patay na last 2018. Tapos 2019 ko siya pinanganak. So ibig sabihin hindi na naabutan si lola, no? Ngayon, palagi niya sinasabi na andito daw yung lola ko, 5 taon na po anak ko. Nagtaka ako, bakit mo alam na si lola mo yan? Anak, di mo naman nakita yon personal, tanong ko sa anak ko. Remember ko kasi dati bro, yung lola kong yon, mahilig siyang mag-curse ng tao. Even anak niya. Mostly anak niya talaga. Pinagsisindi niya ng kandila sa menteryo. Kung gusto niya talaga i-curse ang isang tao. Tanong bro, may posibilidad ba na open yung third eye ng anak ko? At dagdag ko bro, pag may sakit dati anak ko, albularyo talaga ako. Una, bago check up kasi yan yung turo nila. Okay, Brother Romer? Ano lang bro, Wendell bro, kasi nasagot ko na yan nung una bro. Nasagot mo na pala to? Doon pa sa Dimiyaw. Okay, okay, nasagot na pala to. Okay, sabi dito, nasagot na pala to. Wait lang ha. Nasagot na to, wait lang. Yan natin yung ano.
Bell Rose, third cousin ko po namatay dahil sa accident. Nabunggo yung ulo. Tanong ko po, nabinyagan siya pero walang kumpirma. Ito ba'y makaimpyerno sa kanya? Siya po ba abnormal at masyado makapagsalita? Brother Angel, sa'yo to. Okay, hindi natin alam no kung ano yung dahilan bakit hindi siya nakumpilmahan, pero ang tandaan natin sa katikisim natin, yung confirmation, napakahalaga po niyan, no? Sa Catechism of the Catholic Church, no, na pagdating sa confirmation is necessary for ano. Kaya lang, yun nga, at least nabinyagan naman siya. Hindi natin alam kung bakit po ayaw natin ano, no? Ayaw natin siyempre yung simbahan, hindi naman nagja-judge yan. Importante na binyagan. Pero ang problema nga lang, ang tanong diyan, bakit hindi nakumpilan? No? So, okay. So hindi na natin bigay yung ano. So ang confirmation mahalaga po sa ano natin, no? Mahalaga po sa buhay ng tao, no? Sabi sa catechism dito, it's confession is necessary, no? To completions of the baptisms, to complete the baptism. So, siyempre, hanggat maaari, ayaw naman natin mag-judge basta hindi natin alam kung bakit hindi siya na-confirm. So, ang Diyos po nakakaalam nun. Ang importante yung nabinyagan, sabi mo nga parang special or something, no? So, ipagpasa Diyos natin yan, bro. Pero ang pinakamahalaga, yung sinasabi ng simbahan about the catechism, sa catechism natin about confirmation, no? Napakahalaga po sa kaligtasan ng tao. Yun, bro Jando. Okay, thank you sa'yo, Brother Angel. Then may tanong pa dito. From Jerry Antoniego. Sabi niya, Brother Romer, tanong ko po, gusto ko sumali sa blessing ng mga sacramentals. Tanong, kailangan ba pumasok sa live o pwede lang sa nanonood lang ako ng live? Salamat po. Eto, okay. Sagutin ko to, ano? Kasi pwede ko sagutin to eh. Ganito kasi yan. Yung live natin sa punto por punto, bakit meron siyang Zoom? Ano ba ang purpose kung bakit merong Zoom ang punto por punto? Ang purpose po niyan is para po sa magtatanong. Para sila ay makapagtanong. Yan po ang purpose ng Zoom. Pero kung sakali na manunood lang naman, doon na lang kayo sa YouTube live natin. Oh, di ba? Kasi mataas yung yung views niya kung nandoon kayo sa live kasi kung nasa Zoom kayo hindi counted yan ng YouTube. Ang Zoom is only for the one who ask question. Gusto nyo magtanong, pwede kayo makapagtanong. Harapan na kung sasagutan kayo ng mga co-hosts. Yon. Kung manunood lang kayo, doon na lang kayo sa YouTube channel natin para at least nakatulong pa kayo sa pagtaas ng views namin. O, yun po. So, hindi, pag magpa-bless ng sacramentals, hindi na talaga necessary kailangan na ikaw ay nasa Zoom. No, hindi. Kahit sa live lang kayo sa YouTube, epektibo rin po 'yan. Dahil yung Zoom natin is only intended sa mga gustong magtanong. Okay. So atin muna ibigay mo na dito. Bro Jando, Yes. sa mga bagong pa lang, mga bagong subscriber, no? So pakibigay nga natin yung 1285 ng katikisim natin. Gaano kahalaga ang confirmation? Baka yung iba hindi pa nakumpilan dyan. 1285, mga kapatid, pakinggan nyo po ito kung gaano kahalaga ang compile, no? Ano yung Brother Angel? CCC 1285 para sa kaalaman po ng lahat. CCC 1285. Wait lang ha. Okay, so 1285. Matagal siya mag-loading. 1285. Wait lang ha. Matagal siya mag-loading eh. Dahil PDF kasi ito. Sa layo naman ang words. Tatagalan talaga tayo. Oh, wait lang. 1285. The Sacrament of Confirmation. Yan.
Okay. Sabi ganito, baptism, the Eucharist, and the sacrament of confirmation together constitute the sacraments of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. Ayun. So, kasi yung mga nakompilan, yun yung tinatawag na age of reason, no? So, usually yan, mga 7, 8, yung iba 10, 12, no? So, yung may isip na yung bata. So, pagka-confirm nung confirmation pala, no? Napakalaga. Sinasabi niya is, ang tawag sa confirmation is necessary, para ma-complete yung baptismal grace. At kailangan daw yung mga nakompilan, no? Kailangan perfectly bound in the church and are enriched with special strengths of the Holy Spirit. And they are now witness of Christ. At kailangan, yan galing sa CCC natin, kailangan daw po, obligasyon natin, no? Hindi ka mo kailangan maging pare pagdating sa ganyan. Huwag lang yung magmisa ka o mag-ano, no? But we are obliged to spread and defend the faith by word and deed. So, lahat po pala tayo kailangan CFD, no? So, hindi lang yung mga CFD rito, hindi lang yung mga, lahat ng nakumpilan, nabinyagan na kumpilan, obliged. So, ibig sabihin, obligasyon daw natin, no? Batas na simbahan. Kaya, huwag mo sabihin, like ko lang ako. Hindi, para pampari lang yan, pang CFD lang yan. Hindi po, no? Kaya nga, people are destroyed because lack of knowledge. Hosea 4:6. Kasi nangyari, kapag ka na-kumpila na yung mga tao, no? O kahit anong ma-age yan, hanggang doon na lang yun. Hindi na mag-aaral. So, nangyayari yun na, nagkakagulo na kung saan napupunta, manghuhula, occultism, yung mga kasalanan, hindi nila alam kung kasalanan ba yun, napupunta dun sa hanggang saan napapahamak ang tao. Kaya pagtanongin mo yung mga Katoliko ngayon, halos, no? Lahat ng Katoliko sa buong mundo, wala ring alam, no? Pagdating sa depensa. But, medyo nakakalungkot lang, hindi, of course, hindi naman kasi oras ng pagmimisa na sabihin itong katikisim natin. So tayo ngayon ang may obligation na responsibilidad natin na mag-aral, no? Hindi dahil wala siya sa misa after na mass yun lang po, hindi po. Obligasyon daw natin, malinaw yun, says to spread and defend the faith of the by word or deed. So paalala po lahat yan, no? Una, mahalaga yung kumpil. Pangalawa, pag nakumpilan na, may tuloy-tuloy yung obligation natin na mag-aral sa salita ng Diyos at turo ng simbahan para daw i-ano natin yon, para naman i-spread natin and to defend our faith. Yun po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. May tanong dito from Manuel Ayan Quintana. Bro Jando, tanong ko lang, paano po ba kayo nagkakilala ni Father Darwin? Kamag-anak po ba kayo? Okay, ito yung sagot, no? Dati ako ay nagtatrabaho kay Edgar Laugan as labor niya kasi si Edgar Laugan foreman 'yon. So nakakilala kami ni Edgar Laugan sa Cebu, Plaza Independencia nang may nakalaban akong Sabadista at hindi ko alam may bayad pala moderator. So wala akong idea doon. Nagtaka lang ako, naniningil si Danny Cugtas 250 each, no? Eh wala akong pera. Si Edgar Laugan yung kanyang binunutan ng bulsa. As in, hindi siya nanghingi, talagang binunutan niya kanya ng bulsa. Si Brother Edgar Laugan. At Brother Edgar naman, nagustuhan niya yung performance ko. Di niya ako kilala, pero nagustuhan niya yung performance ko. Kinuha niya ako as labor doon sa project na inaasikaso niya doon sa Kiyot Pardo. Tapos noon, natuklasan niya yung kakayanan ko sa computer, yung reasonings and arguments ko, nakita niya na appreciate naman ni Brother Edgar Laugan. Hanggang natapos yung project namin, pinapunta niya ako ng Tagbilaran. Yon. Tapos, sama-sama na ako sa mga CFD sa Tagbilaran. And then, one night,
na-meet ko si brother pa yon, Brother Darwin Gitgano. O, yun. Na-meet ko si Brother Darwin Gitgano doon sa Biinteng kasi ano pa sila, kapitbahay pala sila ni yung tinitirahan ni Brother Edgar. Kumbaga, tatawid ka lang sa kalsada, kina Father Darwin na. Doon ko siya na-meet kasi may pinaayos siyang sasakyan sa shop. Yun. Brother pa kasi hindi pa siya pare no. And then yun nagkakilala kami doon. Oh, yun ang aming pagkakilala. At hanggang sa naordinahan siya pagkapare, andun si Brother Wendell noon kasi nangako pala siya kay Father Darwin na kapag si Father Darwin ay naging pare, kumbaga parang encouragement ba kay Father Darwin ba na talagang wag magpadenggoy sa chicks. No? Para bang encouragement kay Father Darwin na huwag magpadenggoy sa chicks. Sinabihan niya ni Father Wendell na kapag ikaw ay naging pare at naordinahan po, babalik ako Tagbilaran. Yun. Nung naordinahan na si Father Darwin, yun na nga. Sabi ni Father Wendell sa kanyang post, oras na para tuparin ko yung aking pangako. Nagpunta siya kasama si Brother Adam Amper. Yun. And then, balik ako Cebu, trabaho ko pa rin ako security guard doon sa Aztecs doon sa Mandawi. Oh. And then pinabalik ako ni Brother Edgar kasi pinapatawag ako ni Father Darwin para i-train yung mga bata. Ang instruction na sa akin, i-train yung mga bata para maging mga CFD preachers. And then nagawa ko naman ng maganda. Oh, maganda pagkaka-training, pag nagsalita para bang nag-uusap lang na para bang nagko-commercial lang ba sa gitna. 'Yon. And then nakilala si Baba, si Oyo, si Marjo, si si Yam Yam, ano ba pangalan ng Yam Yam, nakalimutan ko. Si Vanessa, dumami sila, mga bata, maliliit pa yan dati. Ngayon, lagpas pa sa akin yung height. Dati si Baba, nakayukol ako pag kinausap ko si Baba, pag tinitingnan ko, Baba, ganito gagawin mo. Halimbawa, ikaw, what if ikaw si Marjo, tapos ang daming tao, nakalimutan mo yung linya mo, anong gagawin mo? Yun. So, tinuturuan ko sila para maging batikang preachers. At nagtagumpay naman ako dahil naging kilala yung mga bata dati sa kanilang pag-preach. Kung saan may talks pa ni Darwin, nandoon sila, nag-preach yung mga bata. Pag dumating yung pandemic, natigil na lahat, napalitan ng punto por punto, napalitan na ng deliverance. So nawala na sa linya yung mga pag-train sa mga bata. Ngayon, andito sila kayo sa Valencia kasama namin. Si Baba umuwi na ng Loon, si Oyo umuwi na ng Loon, si Baning tsaka si umuwi na ng Loon. Ang naiwan na nito si Marjo na lang naiwan dito. Kasama siya sa ninirahan sa bahay kasama ko. Ayun. So hindi kami magkamag-anak ni Father Darwin. Hindi kami magkamag-anak. Pero nagkakilala kami dahil doon at naging isa yung aming layunin para palakasin ang mga Katoliko na hindi nadadalaw ng mga Catholic defender. Meron kasi mga lugar na walang Catholic faith defender. Malakas yung mga Protestante doon. So wala silang idea kung paano sasagutin. So dahil sa programa na punto por punto na isa katuparan namin yung aming vision ni Father Darwin na maibahagi sa mga lugar na walang CFD ang pagtuturo ng CFD at i-share namin sa kanila yung aming experience na dagdagan. Nandiyan si Berwin Talibong, si Paul Alima, Eric Romero, si Major Manalili, si Alfie Angeles. Saan kasi si Alfie Angeles kaya ngayon? Tagal ito na nanahimik si Alfie Angeles Yun. So, dumami na. Dagdagan ni Romel Palma, ni John Ray, ni Angel, ni Aljan, ni Romer. Dumami. Hindi kami magkamag-anak ni Father Darwin, pero nang dahil lang doon, nakakilala kami. As Brother Darwin hanggang naging Father Darwin. Okay?
Yun po ang aking sagot sa tanong ni Manuel Ayan Quintana. So wala pang nag-raise hand ito sa Zoom. So punta tayo balik sa ating mga katanungan nandito. Ang sabi ganito. Good evening mga bro. Tanong ko lang, paano naging iba ang date ng Pasko ng mga Orthodox kahit same lang sila ng Roman Catholic na Julian calendar ang ginamit noon? Ibig sabihin po ba same lang ang date ng Pasko noon ng Orthodox at Roman Catholic? Malalim-lalim na ito. At ito ibigay kay Brother Wendell. Brother Wendell? Malalim na to, Brother Wendell. Di ko na kaya to. Nosebleed na ako rito. Brother Wendell! Ano si Brother Wendell? Hello? Brother Wendell! Nosebleed na ako dito, Brother Wendell. Hello? Asa si Brother Wendell nawala? Ay. Ay, baka nag-poop. Brother Wendell! Ay. Wala na, hindi na nagre-reply si Brother Wendell. Baka wala sa kanyang trono ngayon. Okay, malipat na lang ako dito, no? Mamaya na lang babalikan tong katanungan na ito. Punta muna ako sa comment section, saglit lang. Sabi dito, teka lang ko lang ha, bakit tinapay lang walang inom? Okay, maganda tong tanong ni Rogelio. Bakit sa atin tinapay lang walang inom? Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 20, versikulo 7. Ganito yan, bro. Sa Santa Cena, eto mangyayari. At unang araw ng sanglinggo nang kami nangagkakapisan upang pagpuputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila. Nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Dito bro, sa panahon ng Santa Cena to kung babasahin mo ito sa sa ibang salin, ito ay Santa Cena. Oh, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay. Tama. Pero wala kang mababasa dyan na sila ay nagbigay ng alak. Wala. No? Yung pagbibigay ng alak, yun ay nangyari doon sa banal na hapunan ng Panginoon. Si Kristo bilang Pangulong Pare at yung mga apostol bilang mga obispo. So yung wine ibinigay sa mga apostol bilang mga obispo ng iglesia, mga obispo niya. Binigyan sila. Pero yung mga obispong yun, pagdating na sa ibang mga tao, kung babasahin mo, tinapay na lang. Wala kang mabasa ng nagbigay din sila ng alak. Tinapay na lang. Kaya sa amin, yung Eucharist, Rogelio, pagkatapos ng consecration ng pare doon, it will become a real human and a real body of Christ. Diba? Sabi, body of Christ. Amen. Pag body, hindi siya hindi siya idea lang na real body, kasama ng dugo. Hindi. May scientific explanation din yan. May scientific evidence din yan. Nung minsan may nangyaring Eucharistic miracle, ang ostia naging laman na may dugo. Tandaan na, laman na may dugo. Scientifically proven, buhay siya. Marami nag-attempt na i-disprove ang naturang Eucharistic miracle. Pero wala pa talagang nakapag-disprove. Alam niyo kung bakit? Kasi walang sino man na nag-laboratory test sa mismong ostia na naging laman at may dugo ang nakapagsabing peke ito. Never. Yung mga nagsasabi, peke yan. Yung kanilang tinest, hindi naman yung mismong naging laman na may dugo. Okay? Brother Wendell, nandiyan ka na, Brother Wendell? Bro, Wendell. Brother Wendell. Ayun, okay. Brother Wendell, may tanong dito, mabigat to. Hello, No, okay. oh.
May tanong dito, mabigat to, nosebleed ako rito. Ito yung tanong niya, oh. Tanong ko lang, paano naging iba ang date ng Pasko ng mga Orthodox kahit same lang sila ng Roman Catholic na Julian calendar ang ginamit noon? Ibig sabihin po ba same lang ang date ng Pasko noon ng Orthodox at Roman Catholic? Pakisagot siya, Brother Wendell, malalim na, hindi ko na maabot yan. Okay, bago idineklara ng simbahan ang kaugnay sa Christmas, December 25, na actual date. Di po ba nabasa na natin yan? Pinakita natin ang dokumento, actual date of the birth of Jesus Christ sa pamamagitan ng Santo Papa. Meron ng iba't ibang pizza sa kapanganakan na ipinagdiwang noon. No, merong Mayo, size, at meron ding nagdiwang ng kapanganakan na January 7. So, iba't iba. Ang tanong, bakit iba-iba? Dahil noong di pa lumabas ang Gregorian calendar, Pope Gregory XIII, sa early Christian, hindi pa napag-usapan talaga ang chronology, actual birth of our Lord Jesus. Pero yun ang palatandaan na importante na sa mga Kristiyano ang pagdiwang ng kapanganakan kahit iba't ibang pizza. Now ngayon, yung sa Orthodox Christians naman, nagdiwang sila ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ay sa Enero 7. No? Enero 7. Pero yung, anong sabi niya? Pareho ng kalendaryo, Brad, umano? Yun ang sabi niya. No, ang sinunod ng Orthodox Christian na January 7 ang kapanganakan, ang sinunod nila na kalendaryo ay ang Julian calendar. Ang Julian calendar ay behind ito ng labing tatlong araw sa ang Gregorian calendar, no? Ang Gregorian calendar behind ng labing tatlong araw sa sinusunod nila. So, kung tingnan natin ang kasaysayan, yung Julian calendar, lumabas yan sa panahon ni Julius Caesar, taong 45 before Christ, no? And then yung Julian calendar na yan ang sinusunod sa gathering ng mga grupo ng Orthodox noong 1923, no? Sinusunod nila yung naturang kalendaryo. So, ang kanilang Christmas, ipinagdiwang nila January 7. Sa atin naman, December 25. Yan po, Presidente. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. And then may tanong dito from Jerry TV 25 by vlogger na kinalat. Wait lang. Wait lang muna. Sabi niya dito, may vlogger na kinalat kick na daw si Cardinal Tagle. Totoo po ba may nagpakalat po kasi? Okay, Brother Angel, totoo ba daw na na-kick out daw si Cardinal Tagle? Yung iba naman sa YouTube ngayon, naging Pope na. Ano pinagagawa ng mga tao, no? Lahat po yan, fake news, kapatid, no? Para mas maging accurate ka, pumunta ka sa mga Catholic website natin, yung mga latest news nandun, EWTN, Catholic Answers, Catholic website, Catholic Online. Kahit i-search mo ngayon, walang na-kick out na Cardinal Tagle, no? Ang mga ganyan gumagawa, ang dami niyan. Biro mo, nag-resign na si Pope Francis. Nagtaka ako. Kapag nag-resign yan, buong mundo alam. Lalo na sa mga CNN News, sa mga kilalang news sa buong mundo, mag-a-appear yan. Nag-resign si Pope Francis, may bago ng ang lagi ko sinasabi kahit nga dito kay Brad Mrs. Angel, pag may
Yes, bro. Totoo talaga, maraming Mm. lumabas na Yes. bago na ang Santo Papa. Si Cardinal Yes. Tagle na daw. At si Mm. Cardinal, meron nang nagsabi, si Cardinal Tagle daw ang in-endorse ni Pope Pope. Francis na magiging Mm. Papa. At Mm. ngayon naman, Pope nag-resign, na. Ngayon naman, tinanggal out daw. na. Out na. So, yun Yes. ay mga Fake news. kasinungalingan. Para po ano yon, para sa mga ano lang, makapag-vlog sila kahit papaano, na siyempre interesting, no? But ako lagi nga sinasabi ni Miss ganyan din eh. Totoo ba to? Ganito, gano'n. Tapos isa-search ko yan sa mga talagang kilala, no? Dapat yung mag-ano ka, yung mga kilala at accurate na news talaga na talagang mapagkakatiwalaan. So, pati nga yung kumakalat na ano, papapansin nyo, di ba? May mga virus daw sa China, ganito. Wala po yun, di po totoo yun. Na kumakalat na, nasa UK na, ganito, ganon, no? So, lagi ko chine-check yan sa CNN. So, ang CNN nga kasi isa sa mga, o kaya Fox News. Ano yung kagad yung mga ganyan. Lalo na sa pagdating kay Pope, no? Ang mga malalaking balita diyan, mga kilala po, sila magbabalita una na hindi si YouTuber, hindi si vlogger, baka pag-vlog lang. So i-search niyo po kahit wag po kayo maniwala sa akin agad-agad. Hindi ako pati nga si sino ba to, no? Magaling siya magsalita no? Si Bishop Manuel Emmanuel o ano, no? So, ang galing niya magsalita. Tinanong ako ni Mrs. kung ang galing niya, parang Katoliko talaga, no? Pero pag nung inanong ko, hindi pala, no? So, against siya actually kay Pope Francis. So, yun. No, ingat po. No, ingat po tayo sa mga balita, lalo na ang dami ngayon. Yung iba nga, di ba, namatay na daw si ganito, namatay na si Chris, namatay na si pinapatay yung mga tao. Tatawa ako doon. Pati nga si ano noon, si Doc Villon, di ba? Pinatay na rin. So, yun, mga fake news po, kapatid. Hindi po totoo yan. Yun po yung sagot. Okay, may nag-comment dito si ah Pev Pen Pen Marik Pen Marky ba to? Marik. Ah Niel ano? Nielza. Diskusyon tayo. Sige, chatan mo ko sa Brajando Alabado ko na Facebook account. And then, chatan mo ako, replyan kita, tawagan kita, pasok ka sa live. No? Yan, bro. Yan ang masasabi ko dito sa Aliporis ni Nicolas Perez. Muling nabubuhay ang ang grupo ni Nicolas Perez Ito? Penmark. Penmark to Penmark, Melsa. Ah, ano to Melza ba to? O Mielza. Noelza. Sige na. Ano bro? Penmark. Gusto mo makipagtalakayan, makipagdiskusyon? Chatan mo ko doon sa ko, sa Facebook ko na Brad Jando Alabado, and then replyan kita. Pag nag-replyan na kita, atin nalipakita yung ating yung aking Facebook account sa mga gusto magipag-discussion diyan sa live. Tumatanggap naman kami dito Tumatanggap kami dito. Hindi ko sa pinagbabawalan na magipag-discussion sa atin. Actually, nabubuhayan pa nga ako pag pag may pumasok na magipag-diskusyon. Okay, no. At ilabas ko muna Ba't kasi hindi ko 'to makita? Ayan. Sige, wait lang. Asan na ba yung isa? Yung isang Chrome. Hindi. Isang Chrome, wait lang. Ito. So, pakita ko yung aking Facebook account para inyong maano. Ito si Penmark ito siya. Si si Penmark. Yan. Penmark Melsa. Melsa.
Oh, sige na. Penmark Melsa. Alipori si Nicolas Perez. Sige, kontakin mo ako dito, yan. Yan yung aking Facebook account. Mag-chat ka dyan, bro. Mag-chat ka dyan. Ah, pag na-replyan ko, tatawagan kita, makapasok ka sa live. Okay? Makapasok ka sa live. Pwede rin kaya ako magbukas ng try ko kaya magbukas ng StreamYard, no, para sakali na may gustong pumasok bigla, makapasok ka agad. No, yung mga walang Zoom app, ano lang, pwede. Buksan tayo, StreamYard tayo dito, ha. Pero ba ako StreamYard? Mamaya na. Para doon sa mga gustong pumasok na wala naman silang Zoom app, makaano sila sa StreamYard natin. Okay, so habang ako ay nag-aasikaso dito, move na lang muna ako sa next na muna na magtatanong. Ito ay from Sencilio C. Bro JD, pakitanong po kay Bro Wendell. Ang prayer sa consecration of lower faculties, please, thanks. Brother Wendell, prayer sa consecration of lower faculties daw. Ano yun? Brother Wendell? Brother Wendell? Yes, Bro Jando. Ayan. Pakitanong daw kay Brother Wendell ang prayer sa consecration of lower faculties. Please, thanks. Nasa prayer ni Father Chad Reperger, ito, nandyan sa aklat na ito ni Father Chad Reperger. So, nasa St. Paul ito. So, itong aklat na ito, Father Chad Reperger, Deliverance Prayer for use by the laity. Nandyan. Okay, meron pala may gusto makipagtalakayan ulit sa atin. So, atin tawagan ito si Kadasig Rosales. Okay, Kadasig Rosales. Maganda to kasi matapang si Kadasig eh. Lagi tayo nakaano dito, nakakatalakayan sa gabi. Wait lang ha. Pati ko to marinig. Wait lang. WhatsApp monitor only. Pati ko marinig. Wait lang ha. Ano kaya nangyayari dito? Ba't hindi ko to siya marinig? Wait lang. Naririnig nyo? Hindi ko to marinig. Wait lang. Nito off. Oh. Wait lang. Ba't hindi ko to marinig? Wait lang ha. Wait lang muna bro. Hindi ko marinig eh. Hala? Nako. Wait lang. Hindi sumasagot si Kadasig Rosales. May naririnig kayong ring? Wala akong marinig na ring eh. Wala, bro, wala. Wala. What's wrong dito sa ano natin, sa ating speaker USB? Ala ka. There's something wrong with my system. Okay. There's something wrong with my system. Hello, mic test. Yeah. Okay, so titawagan ulit. Mag-ring ba to? Ayun, nag-ring na. Hello, bro? Ay, no answer man. Sige, no answer daw. Ito tayo ngayon kay Algie Gabini. Good PM mga bro. Ask ko lang po if 2 years pa lang ang bata,
pinakumpilan na. Kailangan po ba kumpilan ulit pagka 12 years old na siya? Brother Angel, 2 years pa lang ang bata, pinakumpilan na. Pwede ba yon? Baka hindi kumpil yun kapatid, no? Walang kumpil na 2 years old. Pinakabata sa kumpil is at least 7, age of reason. Ibig sabihin na alam na niya, no? Alam na niya yung nangyayari sa mundo, alam niya yung tama at mali, no? Kaya yung iba dyan kinakatikais muna bago makumpilan, no? So baka hindi ano yun, baka binyag lang po yung kapatid. No, so ano nyo yan, i-verify nyo kung kumpilya no, ano, dahil walang ganun pong age. Kahit saan nyo tingnan sa turo ng simbahan, walang age na 2 years old na kinukumpilan. Yung iba, iba't ibang bansa, iba't ibang ano nila, yung iba 10, no? Iba 12 to 14, ganun. So, iba-iba yung ano ng confirmation. But usually age of reason yan. Ang 2 years old, wala pang alam yan. Hindi pa niya alam yung tama at mali niyan. So, at least 7 or 8, no? Yun po. So, hindi kumpil yun. Baka hindi i-confirm nyo muna, no? Kung ano ba yung ginawa nila ng 2 years old and para makumpilan agad yung bata kung medyo nasa age of reason na. Yun po, bro, Jando. At may sabi dito si Jerwin Rosales, sabi ni Jerwin Rosales is, saan mababasa na ang kaluluwa sa Biblia na hindi umamatay? Okay? Ang katuruan namin, bro, walang sino mang tao makakapatay sa kaluluwa. Yun na. Yan ang aming turo. Okay? Walang sino mang tao ang makakapatay sa kaluluwa. Saan mababasa yan? Mateo 10:28, sabi ni Kristo mismo. Kaya ito sabi, wait lang, humina yata microphone ko eh. Wait lang. Yun, nagka-sira-sira na yung ano ko rito, yung aking system dito. Talagang humina. Hey! Ayan. Humina talaga, oh. Okay, no? Sabi ganito. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa. O yun, no? Hindi bagkus ang katakutan ninyo yaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ano daw? Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, ngunit datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Ayun. Maliwanag naman yun eh. Okay. So, wait lang muna ha. Mukhang nag-adjust yung aking microphone dito. Nag-ano siya. Nag-auto-adjust siya. Wait lang. Ano kaya nangyari? Ba't nag-auto-adjust yung microphone ko? Double check ko lang muna. O talaga nag-auto-adjust siya. Oh. Yeah, there's something wrong. Wait lang. Talaga nag-auto-adjust siya. Okay. Bro Jando, ang tanong niya, sabi niya, namamatay daw ang kaluluwa. So, tingnan natin kung namatay nga yung mga kaluluwa. Tingnan natin, pahayag 6:9 to 10 bro, kung ano yung nakita ni Apostol 1. Wait lang muna, Brother Angel. Ikaw sumagot dyan kasi yung aking microphone humihina. Oo nga, tapos biglang lumalakas. Kasi pinapalakas ko tapos kusa siyang humihina. Oh, Oo. bumababa talaga siya. So, ayusin ko muna ito. Biglang sobra lakas, tapos biglang hina. Ayusin ko muna ito, Brother Angel. Ikaw na sumagot. Okay, so kapatid, no, yung nagtanong kanina, no, namamatay ba yung kaluluwa? Ano sabi na, hindi daw namamatay. Talaga hindi namamatay. So, Bro Romel, nandiyan ka po ba para maibigay natin talata? Bro Romel Palma. So kung wala, no, babasahin na lang natin, kapatid, no, kung nakikinig ka ngayon, kung talaga namamatay ang kaluluwa, sabi rito, nakita ni Apostol Juan to, no, sa Pahayag chapter 6 verse 9 to 11. At nang binuksan niya ang kanilang selyo sa ilalim ng dambana, nakita niya, nakita ko makaluluwa. Ito, nakita yung kaluluwa, hindi napatay, kaluluwa ng mga taong napatay. Napakalinaw nito. Yung mga napatay, yung katawan nila patay, pero ang kaluluwa, nakita niya, so buhay. Huwag mo sabihin pag namatay yung tao, pati kaluluwa namatay. Mga ano yon, no? Ibang soul yon. Actually, iba, lahat ng nabubuhay, kapatid, sa mga hindi nakakaalam ngayon, no? Konting kaalaman, lahat ng nabubuhay, no, may kaluluwa yan. Pero iba yung kaluluwa, no, ng tao kasi siya lang hiningan
no, ng espiritu ng Diyos. Hindi hiningan yung yung mga hayop, yung mga halaman, hindi po. Pero may mga kaluluwa yan, kaya sinabing kaluluwang buhay sila, no? Pero sila yung namatay yan, patay ang kaluluwa. Yung mga hayop na yon, yung mga halaman. Pero ang tao hindi yan mamamatay kasi may tinatawag tayong ng Diyos yan. Kaya sa aklat ng Genesis, hiningan siya. Kaya siya nagiging kaluluwang buhay at may espiritu yan, tinatawag nating spiritual soul. So yung kaluluwa natin, hindi siya basta-basta kaluluwa na kagaya ng mga kaluluwa ng mga ng mga nilalang, no, ng mga hayop, ng mga halaman, kahit no. Kahit nga lamok, may kaluluwa yan, no. Kaluluwa lang, ha. Pero ang tao nilalang niya ayon sa kawangis, di ba? Alam naman natin 'yon sa aklat ng Genesis 1:26. Ayon sa kawangis ng Diyos. Walang sinabing nilalang niya na kawangis ng Diyos kundi ang tao. Bakit sinabi daw 'yon? So theological context, ang ibig sabihin nun, dahil God is a spirit, so ang tao ay may espiritu din, no? So maliban sa kaluluwa, may espiritu siya, kaya tinawag na spiritual soul. Kaya hindi yun ang hindi mamamatay kasi biblically sabi ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Hindi mamamatay yung tao, no? So, kaya rito nakita na nga mga kaluluwa, mga taong napatay dahil sa salita ng Diyos. Sabi nakita na niya. Maraming talata sa Biblia na nandun na, no? Sa langit yung mga espiritu naman yung ibang word doon. Yung ibang espiritu, sabi ni Jesus nga doon sa kaluluwa. So they're all the same. They're all spiritual soul. Okay? So kung yung sinasabi mo yung mga ibang talata na nakasad na yung katawan niya nasa libingan, yung katawan noon. Ni David daw, dami nagsasabi niyan no. So naghihintay daw ng paghuhukom, mali, no? Sa aklat ng Lucas chapter 16 no, 23, 24, na si Jesus mismo nagsabi, namatay ang pulubi, sabi niya doon, no? I-summarize na lang natin. Tapos dinala ng anghel sa langit. Ano yung dinala niya? Hindi yung katawan noon. Talagang katawan mag-i-stay sa libingan hanggang sa maging buto na lang yan. Pero may kaluluwa yan, may spiritual soul. Hindi yun mamamatay. Yun ang kakatulan ng Diyos. Okay? So malinaw sa aklat ng Pahayag, chapter 6 verse 9 to 11, malinaw po yun. Ang sinasabi rito, talagang sila ay sumisigaw ng malakas na nagsasabi, nakakasigaw pa. So paano namatay ang kaluluwa, nakakasigaw? Sabi dito, sila sumisigaw ng malakas na nagsasabi, Panginoon, ikaw ang banal at totoo. Hanggang kailan mo pahatulan ang mga taong naninirahan sa lupa? Ayun, no? So naninirahan sa lupa at ipagiganti ang aming mga dugo. So, yun ang mga kaluluwa na pagpapatunay. Isa lang yun sa talata. Ang mga kaluluwa ng tao, pag namatay ang tao, ang kaluluwa niya hindi mamamatay. Ang mamamatay, yung mismong katawan lang niya. So, there are two entities sa tao. May spiritual soul ka at mayroong ka physical, no? So, yung physical mo, yun nga, no, yung nabubulok, yun nga. So, pagdating ng paghukom, sa unang Korinto chapter 15 verse 51 to 54, malinaw lang sabi ni Apostol Pablo na pagtunog ng trompeta, sabi, babaguhin, no? Yung dating nabubulok sa hindi nabubulok. Sa final judgment yon, lalagyan na tayo naman ng katawan na di nabubulok. Hindi na spiritual soul lang yon sa final judgment na yon. So, yun po kapatid, no, ang kaluluwa hindi namamatay. So, mali yung turo ng pastor mo o yung sino man yon. Bro Jando? Thank you sa iyo, Brother Angel. May tanong dito sa nabasahan ko from Jerome Espanyo. Bro, may batayan ba tayo sa pagbibinyag sa sanggol? Lang ha, humina na nung muli microphone ko. Pag humina ng microphone ko, ano ba naman to? Pag nakuha ng salita, talagang nag-auto-adjust siya. Okay naman ngayon. Hindi, nag-auto-adjust siya, brother, Sa'yo, nakikita mo? Oo, nag-ano siya dito, nag-auto-adjust siya. Ito ay nasa bro? Nasa unang Korinto 10:1 hanggang 2, no? Lahat ng tumawid sa dagat na pula binautismohan ng Panginoon bilang mga kasunod ni Moises. Pero paano kaya to ha? There's something wrong sa linya ko. Wait lang. Talaga nag-auto-adjust yung aking system dito. Yan na nga. Sila lahat binautismo kasama ng mga sanggol doon.
Okay, kayo na muna ba kasi yung aking microphone kusang humihina. Okay, so hindi, okay naman, narinig ka naman bro. Umihina lang ng konti pero tuloy pa rin bro, narinig ka pa rin. Ayusin ko muna ito kasi talaga pag nasita ko humihina siya Okay, o sige no. So dumako po tayo sa isa pang magtatanong, no? So wala pa rin nakaraisan, mukhang natuto na yung mga tao, ayaw na magtanong sa live, no? So may tanong dito, okay, si Ate Peng ba yun? So good evening Brother Wendell. Ayan. Paano ko maipaliwanag na ang mga panalangin sa mga santo ay hindi necromancy? Sabi kasi ng necromancy ay ang pakikipag-ugnayan sa mga patay. Yan, diretso sa, nakadirect po yan sa iyo, Bro Wendell. Ayun. Bro Wendell? Okay. Marami nang nag-ano. Okay, so wala yata si Bro Wendell? Bro Wendell? Yes, bro. Ayun. May tanong ba? Yes, bro, yung paano ko maipaliwanag ang panalangin sa mga santo ay hindi necromancy. Kasi yung sabi ng necromancy ay pakipag-unayan sa mga patay. Bro Wendell, sa'yo Yes. naka-address? Malinaw naman yung necromancy. Ang necromancy, pagtawag sa mga patay para malaman yung ano ang hinaharap, yung future. No? Pero iba yung sa mga santo, intercession, paghingi ng panalangin. No? Hindi para alamin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang necromancy, tinatawag ang patay. So kaya nga, bawal yan sa lumantipan. At hindi na yan kaluluwa, kundi demonyo na yan dahil nasa paligid lang ang demonyo. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 3. So, ang pagkakaiba sa necromancy, tinatawag ang patay, kaluluwa ng patay, para tanungin kung ano ang posibleng mangyayari sa kinaharap. Yon ang necromancy, no? Pero yung kaugnay naman sa intersesyon ng mga santo, nilapitan natin ang mga santo, humingi tayo ng panalangin. Yung mga ibang sikta nga, di po ba? Lalapit sila sa kanilang pastor at ihingi ng panalangin na yung mga pastor nila ay hindi pa siguradong santo. Yung mga santo pa kaya na sa Hebreo Kapitulo 12:23, napakalinaw na pwede nating lapitan sila. Yun po. Yun. So, yan po, no, kapatid, no? Tandaan po natin, yun ang pagkakaiba ng necromancy, no? So, yung necromancy, yun ay nakipagsangguni ka lang sa mga patay, na yun ay iba yung gusto mong hilingin sa kanila, no? Talagang iba yung ano mo doon. But yung pagdating sa intercessions of the saints, yun po ay maliwanag yun sa ating simbahan. At sa banal na kasulatan, Hebreo 12, 23, 22, 23, na pinapalapit tayo sa mga santo, no? Sa mga banal na nasa langit na, which is nandun na talaga. Pero yung kakausapin mo yung mga patay, na dahil kung ano man ang dahilan, yun po yung bawal, kapatid, no? Deuteronomio chapter 18 verse 10 to 12, basahin niyo po yun sa dating Biblia. Bawal magsungguni sa mga patay. Yan. So, allow application. Salamat, Brother Wendell. Okay. Similar settings. Okay, ganito po. Mayroon pa pong isang tanong dito, no? Sabi rito, maayong gabi, no? Maayong gabi po. Nabili kami ng kwintas na krus. Hello. Tapos sinuot po sa pamangking ko na wala pang kasal. Ang nangyari po, bigla na lang tumilapon na hindi naman naputol ang pinagsabitan. Ano po ibig sabihin po nito, Brother Romer? Na-gets mo yung tanong? Opo, yung ano daw, yung binili na kwintas, tapos hindi pa kasal yung ano, tumilapon daw, tapos kahit na hindi ba yun naputol, anong tawag doon. Pero Baga wag bago po pa, oh. Mm. natilapon pa. So wag na naman ninyo na ano,
yung bigyan ng meaning na bakit biglang natapon, mga ganyan. Baka po napigtas, hindi natin alam kasi meron talaga na mga rosaries o mga kwintas na hindi po talaga pulido. Pulido yung pagkakagawa kasi minsan aluminum yung aluminum yung nakakabit, halos na maliliit lang kaya nga yung mga rosary po talaga napuputol. Kami po gumagawa ng mga rosary na kahit na dito sa mga Franciscan, gumagawa sila ng pulidong-pulido po talaga, stainless po talaga yung nakakabit na wire. Kahit na nga po masagi po sa mga upuan na kahoy, hindi po talaga mapuputol. Meron ako na rosary na grabe na pulido po. So kapag ganyan, kasi para na ding hindi na po yan, isa na po yung pagan disposition. Kapag pagan disposition na po yan, kapag yung mga ganyan, binibigyan natin ng meaning. Yung iba nga, magsasabi na, ay bakit parang hindi ako parang aligaga ako kapag walang cross. Hindi na po. Hindi na po. Parang na pong ginawa natin anting-anting ang mga yung mga sacramentals, hindi po ganoon yung anong pag-iisip natin. So kailangan po na magsuot man tayo ng mga sacramentals with faith, nasa sakramento, yung nasa kasal. Kaya nga po bakit nakakabili tayo ng mga bagay na yan pero hindi tayo nakakapag-process ng nakapag-process ng mga papel para makasal tayo. Yan ang pinaka-importante mga kapatid, yung magpakasal. Kasi mabibili natin yung mga bagay-bagay na kailangan nga sa katawan natin. Ano pa kaya yung kailangan sa kaluluwa natin? 'Di ba? Ang dali natin mag-travel kung saan natin gusto pero hindi tayo makapagpakasal na yung mga papel niyan mura lang nga 'Di ba? Hindi na po sobrang Bro Jando, narinig ka bro? Ay, nag-ano pa ako doon, nagte-test ako, talagang mababaw. Sumasagot si Bro Romer. Sige. Patuloy natin bro. So, mahal nga yung pag-travel natin sa mga malalayong lugar. Pero yung mga sinumar, yung PSA, mura lang yan. Hindi naman yan sobrang mahal. Ang nakakamahal lang yan. Yung yung mga pabonggahan lang natin magagastos ka ng 100,000 para sa decoration. Meron pang 100,000 para sa yung sa mga gown, 100,000 doon sa Hindi naman yan kailangan mga kapatid. 5 lang. Yung pare, yung kayo dalawa, at saka yung ninang at ninong, sino yung mga witnesses. So yun po ang kailangan, hindi na po yung pabunggahan. Meron nga iba dito na pagkatapos ng kasal, kumain lang doon sa Jollibee. Yung nagluto lang sila ng fried chicken or lechon manok, bumili lang sila. Tapos na. Hindi na po talaga yung pabunggahan kasi ang dami pong naka-experience niyan na nagkautang-utang na po dahil sa pabunggahan. So yun po ang mindset ng hindi yan Catholic disposition, pagan disposition po yan. So hindi na po natin yung bibigyan ng mga meaning na Tibonic ba to? Meron ba tong kaya nga na yung pare doon sa San Carlos parang inano na tayo na grabe lahat ng daw ng mga lahat ng galaw demonyo na daw, demonyo ganito, demonyo. So ang ibig po sabihin natin yan na tayo mga Katoliko po dapat po tayo nasa sakramento. Yun po talaga ang kailangan. Kasi kaya nga ulitin ko, nabibili natin yung gusto natin. Napupuntahan yung mga gusto natin. Nakakabili tayo ng pagkain na masasarap. Pero bakit hindi natin ma-process yung mga papel? Na simple-simple lang po yun. Madali lang po yung makuha hindi nga abot ng 1,000. Hindi nga abot ng 1,000 yung sinuma. Kung ano man, i-process ninyo. Tapos pray ka na, kayo, seminar kayo. Yun ang pinaka-importante. Bago kayo bumili ng yung mga religious item, dapat ilagay nyo sa ating yung sa puso natin. Ano ang pinakauna? Yung sacramentals o yung sakramento? Kasi ang sakramento extension yan sa sacramentals. So sa sacramentong unahin po natin hanggang sa sacramentals kasi hindi yan pwede hindi yan pwede ma-separate. So kapag sineparate mo yung sakramento, inuna mo yung cross na yan, hindi po maganda. So back to you, Bro Angel ba? Ikaw ang ngayon, Bro Yes, Angel? bro.
Yes, Sige salamat po sa Diyos. Salamat sa sagot, no? Bro Jando, okay ka na ba? Okay, testing lang muna. Bumababa talaga yung microphone talaga, oh. Kung nagsalita ako. Oo nga. Talagang bumababa yung ano niya, yung kanyang microphone level. Hello. Okay, so dumako na po tayo sa Okay. susunod na tanong. Ano, Last na lang siguro na tanong siguro ba rin? Lumalaban pa naman. may nagsasabi rito, sabi, pwede mo ring i-search yung sa YouTube bro, yung how to stop microphone from auto-adjusting in Windows 11.10. How to stop microphone from auto-adjusting in Windows 11.10. So, tingnan natin yung isa pang ano. Baka daw naipit yung arrow button mo sa keyboard, bro. Wala naman. Allow applicants to take exclusive control of this device. So, may mga nagsasuggest dito. So, may isang tanong dito, no? Sabi rito, kung may guardian angel daw ang bawat isa, tanong ko kung saan ito mapunta ang guardian mapunta. Anong ibig sabihin? Tanong ko lang kung saan ito mapunta ang guardian na ito. Anong saan mapunta? Baka baka kung nasaan ang guardian na to. So, nagets mo yung ano, Bro Romer? Bro Angel, parang hindi po yata klaro. Hindi malinaw, no? Kung may guardian angel ang bawat isa, tanong ko, saan ito mapunta? Ano mapunta ang guardian angel? So, linawin niyo po, Sister Lauren Gabas, no? Anong mapunta, so, hindi walang bound of, kasi mga espiritu yan, no? Hindi sila bound ng time and space. Pag spirit, even God, pag sinabing, nasan daw si God, saan daw nanggaling, nasan yung ano. Pag spirit world kasi, hindi yan bound ng time and space. Kaya yung tanong na nasan sila, nasan gano'n, no? Hindi yan dapat sa kanila because they're all spirit, no? So, andyan lang kahit saan nasa sila. So restart mo daw bro JD, paano mo restart mo YouTube? I-try ko i-start mo mamaya kasi talaga Mm, pag nasita ko bumababa talaga yung volume niya. So may isa pang tanong dito. Hello PPP. Sister Ka Pedri or brother. Nakapagkumpisal ako kanina after mass. May plenary indulgence pa rin ba 'yon? Ayun. So sino pong sasagot? Bro Wendell o ano? O ako na lang sasagot din? Okay, so ang kumpisal ba ay pwede na rin na sabihin natin magkaroon ng plenary indulgence. Okay. Ang simbahan po ang turo ng to obtain plenary indulgence. Tandaan po natin. Kailan alam natin ba yung plenary indulgence, no? So 1471 ang katikisim natin. Ito po ay pag in English mo kasi to medyo siya, no? Medyo nakakalito yung ibig sabihin. An indulgence is a remission before God of the removal punishment due to sins who guilt has already been forgiven, which the faithful Christian who is duly disposed gains under certain prescribed conditions through the actions of the church, no? Which, as the minister of redemption, dispenses and applies with authority the treasury of the satisfaction of Christ and saints. So, ibig sabihin, kahit ikunumpisal natin daw ang no, meron tayong pagbabayaran pa. No, kahit nagkumpisal ka, may pagbabayaran ka pa. Kaya sabi nga sa turo ng simbahan, pag kahit magkumpisal ng tao, nakapagsisi siya pag sa purgatory pa rin siya, no? Kumbaga pag ikay naka-aksidente, no? Halimbawa naka-aksidente ka dito sa lupa, no? Kahit hindi mo yan sinasadya, no? Na humingi ka ng tawad sa mga halimbawa napatay mo, no? Hindi mo naman sinasadya. Itong driver, pansin niyo, kinukulong pa rin. No? Kahit humingi ka ng tawad dun sa patatawarin ka ng pamilya, hindi mo naman sinasadya. But pansinin niyo ang mangyayari, even here, no, sa mundo, ang batas ng mundo ganun din. Makukulong ka pa rin. No? So, nakakatakot nga yung ng ganun, lalo na yung mga bigla may tumatawid. Hindi mo naman kasalanan, di ba? Pero pansinin niyo yung nakapatay, kukunin at ikukulong pa rin. Pero kahit humingi ka ng tawad, patawarin ka man ng patawarin na may
Meron ka pa rin pagbabayaran. Ganun din po sa atin sa spirituality. May pagbabayaran ka pa rin. Ngayon, paano talaga ma-complete natin, no, ang plenary indulgence to acquire? Ang simbahan po, tama po, yung confession is one, no, of the requirements lang, no, to acquire plenary indulgence. But meron pa yung kasunod. Kailangan, sabi rito, dapat daw at least mag-detach ka rin kahit venial sin, which is hindi ganun kadali, no? Kahit venial sin, tanggalin mo na rin. Tapos yung ano mo, no, yung confession mo, dapat yung confession mo proper, no? Yung talaga hindi mo nababalikan yung kasalanan, no? Tapos madalas ka daw receive the Holy Eucharist. At yung prayer nga for the intentions of Pope Francis. Ano ba yung prayer doon? Yun nga, no? Apostle Creed, Our Father, Hail Mary, at yun nga, no? Yung Glory Be. So marami siyang ano, at kasama nga yan actually charity. No, kaya at saka spiritual works of mercy. Marami po 'yan, kapatid. So ang tanong mo is confession also ano, no? Magkakaroon ng plenary indulgence. No, not enough. Dahil marami nagko-confess ngayon, di ba? Parang wala lang, babalik-balikan din. Hindi naman proper. Tama, no? So, ang simbahan, alam nila yan. So, prayer for the Pope, Eucharist, state of grace, alisin ang venial sin hanggat maaari. So, yun po ang mga ilan. At charity works, Bible study, yan. So, marami siyang ano, actually, to live us in a holy life. Kumbaga, kabanalan talaga. No, mamuhay ka sa kabanalan, walang materialism, wala pati venial sin as much as possible tanggalin mo. Tanggalin natin, no? Kasama na ako doon. So, yun po ang plenary indulgence. Kung ang tanong mo, nagkumpisal ako, plenary indulgence, not enough. Kasama po yun, no? But mayroon pang mga requirements niyan, katulad na sinabi ko kanina. Okay na, At bro, Jando? Brad, Injen, Yes, bro. Wendell. so sa Catechism of the Catholic Church, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Di din natin kalimutan na isa sa mga kondisyon dapat hilingin natin sa morning prayer natin. Kaya sa Catechism book ni Monsignor Moro, may prayer na bahagi dyan at sa morning prayer, nakalagay talaga, I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. So, kailangan umano na may intention tayo. Hilingin natin yan sa morning prayer. Yun po. Ayun, no? So, additional po yun. Niliwanag nito ni Sister Lauren, saan mapunta ang guardian angels ng tao kung patay na ito? Bro Wendell, saan daw mapunta ang guardian angel ng tao kung patay na yung tao? Ayon sa paliwanag ni Father Mhm. Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist, sa kaniyang turo about demonology, ang anghel daw natin ang magdala sa hukuman. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 23, tapos sa kamatayan, agad-agad ay hukom. At kung ang isang tao ay mapunta sa purgatorio, yon ang ating guardian angel daw ang dadalaw sa atin para matulungan tayo na ah, i- is, sa mga kasakitan doon sa purgatorio. At kung tayo ma-impyerno, sabi pa sa angelology, ang guardian angel daw natin ang naka-assign na magtapon sa atin sa impyerno. At ayon sa demonology ni Father Winston Cabading, Order of Preachers, matapos lang umano ang tungkulin ng guardian angel sa paggabay sa atin kung tayo'y ganap nasa langit na. Yun po. Bro Wendell, curious lang ako, matagal ko nang nasa isip ito yung noon pa. Sabi ko sa isip-isip ko, di ba wala naman sa Biblia yan kasi spiritual yan, no? Tapos angelology, demonology, yung mga pangalan, yung mga Asmodeus, Leviathan, si Mammon. So yung iniisip ko paano saan nila kanino nang galing ang turong yan at paano niya nalaman na kasi spiritual word, spiritual ano yan, di po ba, Bro Wendell, no? So
wala naman sa Biblia yan, yung mga ibang mga turo ng exorcist priest natin. Ang tanong ko, paano nila nalaman yung may ranking daw, mayroon pang ito si ganito mas malakas sa ganito, tapos itong demonyo to, demonyo ng mga lust, demonyo ng ganito. Iniisip ko lang, Bro Wendell, no? Oh, wala naman yun sa Biblia at sa turo ng simbahan. Iniisip ko turo ng simbahan, iniisip ko kanino nagmula yon at paano niya nalaman yung sa spirituality, which is physically buhay pa siya. Kung sino man ang nauna doon na nagturo sa mga angelology at demonology, di ba mga spirit yan di ba? So, inisip ko, saan ang galing yung mga kaalaman nila, Bro Wendell, kaya? Okay, maraming salamat. Una, yung sila si Leviathan, sila si Moloch, nasa Bible yan. No? Sila si Mammon, nasa Bible yan. Pero, isa sa mga pinagbatayan sa angelology o demonology, yung kay St. Thomas Aquinas, no? Yung angelic doctor ng simbahan. So sa tinatawag na hierarchy of angels, hierarchy of demons, yan, isa yan sa pinagbatayan. At maliban diyan, merong private revelation din sa kay Blessed Mary Agreda na ang aklat na yan ay approved sa 6 na Santo Papa at ah, pinag-translate sa iba't ibang lingwahe kung saan bakit nangyari ang digmaang espiritual. Napakaganda ang aklat na yan ni Mary of Agreda. At yun din ang ginamit ni Father Siquia sa kanyang lecture, no? At binanggit niya na batay din sa private revelation sa aklat ni ah, Blessed Mary of Agreda nang natalo ang mga demonyo sa pamamagitan ng death and resurrection of our Lord Jesus Christ sa cross. Natalo sila, kaya ang cross, unang Korinto 1:18, ay kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Father Jose Francisco Siquia, batay sa private revelation na nasa aklat ni Blessed Mary of Agreda, ang mga demonyo umano ay nagtipon-tipon nang natalo sila. Nagtipon-tipon at ang kanilang taktika ay gigibain nila ang pamilya. So, yon, doon sa private revelation, doon inilahad kung paano nila gibain ang bawat pamilya. Ito na, same-sex marriage, kahit sa sinapupunan pa lang ng mama o mano, doon lituhin na nila ang bata. Kung siya ay lalaki, ikay babae. Kung siya ay babae, ikaw ay lalaki. Kaya kailangan umano sa mga nakikinig ngayon, dahil iyo'y bahagi sa spiritual na digmaan, na sa loob pa lamang ng sinapupunan ng ina, ang bata dapat umano'y i-consecrate na sa mahal na Birhen Maria. So, kailangan yan. So, saan, anong batayan? Isa na yan, ang aklat ni Mary of Blessed Mary of Agreda at ang aklat ni Saint Agustin, ang aklat din uh, ni Santo Tomas de Aquinas, na mga theologian sa simbahan natin. So yun, no? Kasi baka may magtanong sa atin, saan galing yan? Wala sa Biblia yan, wala sa ganun yan, spiritual yan. Nangyari yan before, even before pa ng ng mundo, paano nalaman? So ngayon, malinaw sa atin sa mga nakikinig ngayon. So nanggaling pala yan sa mga private revelation, no, sa mga visionaries natin, mga santo. Parang kumbaga, binigyan sila ng ng karunungan ng Diyos na binigay sa kanila yung mga kung ano yung nangyari before, ano nangyari sa spiritual world, no? Sa mga yung mga pangalan, pati mga pangalan, bro, Yes, yung mga at ang theological teaching ni angelic
theologian na si Santo Tomas de Aquinas. Yun. So yun, malinaw 'yon, no, sa mga sa mga galing pala sa mga books of our saint, no? Na talagang doon nang galing ang mga aral at turo ng mga exorcist priest natin tungkol sa angelology and demonology. So mayroon po tayong naka-raise hand, isa na lang siguro, last na to, saktong-sakto lang siya. Si Naho Richie. Naho Richie, so na po, naka-ano yata siya. Dapat Bro Jando, paki-unmute nga si Naho Richie. Okay, wait lang muna ha. Ano ko muna to ha. Si Narochi. Hello, Narochi. Good evening sa iyo. Good evening po sa lahat. Isang tanong lang po, address ko sa iyo, Bro Jando. Yung sa iyong step-by-step na deliverance tutorial gani, bro. Tama ba yun na doon sa prayer for protection using the book of Father Siqueya, may yung naka-enclose doon na mention by name, tama ba yun na hindi siya i-mention talaga verbally, kung hindi mentally lang? Tama po ba yun? Yes bro, yun ang turo sa akin ni Father Darwin habang ginagawa ko yan. Okay, sige. Yun lang po, i-confirm ko lang kasi may time kasi na nag-personal deliverance ako sa sarili lang ba, pero I mean yung sa family, so mention ko yung pangalan, pero nung binalikan ko yung step by step mo, nasabi mo doon na no need to mention verbally, so mentally lang pala. Okay, thank you sa Okay, iyo. yun lang bro, maraming salamat. Good Maraming evening salamat sa sa iyo, Narochi. Ayan, so pasalamat na po tayo sa gabing ito, pero bago muna yan, commercial muna tayo kay Father Darwin. Father Darwin, pasok. Walang audio. Walang audio? There's something wrong with the line daw. Wait lang ha. Wait lang. Yun lang na school year at merong diocesan, maraming diocesan at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana tulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, thank you sa kay Father Darwin. Muna tayo ngayon sa pasalamat na lang. Ating unahin si Father Romel Palma sa kanyang pasalamat. Father Romel Palma, ikaw muna mauna. Father Romel, ikaw muna mauna, Father Romel. Okay, wala. Father Romer na lang, pambukid nun. Okay, unang-una, maraming salamat sa Diyos at sa mahal na ina sa araw na ito. Marami na naman tayong tututunan sa punto por punto. At sana po, isabuhay po natin yung kabanalan. So, sa lahat, God bless, good night, and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, ito na may ibigay ng mga iyon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid nating sumusubaybay at sa ating mga kasama dito. Maraming salamat. Okay, Brother Angel naman. Hindi daw makapag-unmute si Romel, bro. Si Romel siya makapag-unmute. Okay. Alma, oh. Wait lang muna. Ayun pala, nawala pala siya. Okay, Brother Romel. Yan, pasensya na po hindi ako makag-unmute. Okay, maraming salamat po mga kapatid, no, at unang-una po sa ating Panginoon sa
pagbigay po sa atin ng pagkakataon upang makapaglingkod sa online platform na ito. Mga kapatid, patuloy po kayo sa pagsubaybay at pagtangkilik. Sana po ay patuloy po natin panalangin ang programang Punto por Punto. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, Brother Angel, ikaw naman. Amen. Praise the Lord, no? Siyempre po, maraming salamat. Unang-una sa Diyos, sa kanyang po lahat ng kalwalhatian at kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you po kay Mama Mary. And last verse natin, bro, sa mga gustong tumulong sa simbahan at sa ministry, no, na ibinigay ng Diyos sa kay Father Darwin at sa atin dito. Mateo 10:42 nga, bro, Jando, no? Kapag daw binigyan niyo ng ano, no? Kapag tumulong kayo, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, ito po ang sinasabi natin Panginoon Jesucristo. Mateo 10:42, bro. At sino man magpainom sa isa sa maliit na ito ng ang kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, tototohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Amen. So sa ibang talata yan, yung gantimpala. So gusto yung pagpalain, kasama pala yun, no? Sa pagpapala, yung palang pagbibigay, the joy of giving. Totoo po, no? Even Apostle Pablo sinabi niya po 'yon, no? Ang mga tao binigyan ng ano, no, ng kakayahan, no? So may pinagkalooban siya ng kakayahan mangaral, kakayahan magpagaling ng may sakit at kakayahan magbigay ng kaloob. So, pwede po kayo magbigay ng time, pwede, kung gusto niyo maglingkod, di ba? Sabi ko nga, paulit-ulit, ang mga lingkod ng Diyos ay nakatala na sa langit. Sabi sa Malakas chapter 3 verse 18, at saka sabi ni Jesus sa Lucas chapter 10, no? So, verse 20, sinabi niya, uh, nakatala na yung pangalan sa langit, yung mga lingkod. So, itong mga sa paglilingkod, pwede pa rin tayo pala mag-ganon. So napakahalaga pala kapag tayo tumutulong, no? Imbis na kung ano-ano nang iniisip nating bumili ng ganito, bumili ng material, naku, wag na po yun ngayon dahil sa panahon na yun, mahirap na mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa, no? So isa yun po, sabi ni Jesus, mag-ipon ng kayamanan sa langit. So yung pagbibigay nyo, no, sa ministry, si Jesus galing sa bibig niya, no? Isang basong tubig lang daw, isang basong tubig lang ay bigay mo sa mga alagad niya, sa mga pari niya, sa mga lingkod niya. Gantimpala, no? Ibibigay niya sa iyo. Totoo po 'yun, no? Experience ko, experience na maraming tao. No, magtumulong na lang tayo imbis na kung ano-ano binibili natin na sobra-sobra na, no? Minsan ang dami ng damit. Bibili pa ng maraming damit hanggang natatambak lang sa closet, tama, no? Hindi na nasusuot. May kotse na, gusto dalawa, no? May sasakyan na, gusto tatlo, apat, may bahay na, gusto pa dun, may bahay pa, no? Grabe, walang katapusan. But sabi ni Mama Mary, whatever you start in on earth will be nothing. Save your soul. So yung pagbibigay po natin, yung panawagan lang ni Father Darwin, napakalaga po yan, lalo na sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Si Jesus na nagsabi mismo, no? Tulungan, no, yung mga lingkod ng Diyos talaga. Lalo na yan, magpapari yan. Imagine mo pag nakatulong kayo diyan sa mga nagpapari yan at sa mga preacher din, no? Mga trabahador ni Father Darwin, ang dami yan tinutulungan, kapatid. Itulong niyo po, no? Ang daming pera, kaya lang ang daming pera sa mundo. Ang problema yung willingness to help ng mga tao, sinasarili na lang, kaya ang daming nahihirapan. Pero Jesus said, isang basong tubig lang, kapatid, no? Ang maibigay mo, paano kung masigit pa doon ang ibibigay mo sa mga lingkod ng Diyos? Gaano kaya ang pagpapala ang matatanggap mo sa Kanya? At pabaon ng ebanghelyo natin kanina, no? Napakaganda, no? Awat pag-ibig ng Diyos, napakaganda nun, no? Talagang pagka nagpumilit ka talagang pumunta sa Kanya, hindi ka no? Talagang bibigay niya yung kapatawaran ng kasalanan at kagalingan ng ating mga karamdaman. Ganun kabuti ang Diyos. Naway, marami po tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night everyone. Pati rin kay Brother Angel. Good night din sa iyo, Brother Angel. At sa gabing ito, closing prayer na po tayo. No? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalams.